Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po yung reading natin para sa mga Virgo. This is for February 2021 love reading. Paalala lang, hindi ito para sa lahat ha. So, kunin mo lang yung mga magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng ikaw ito at hindi si Virgo. Pwede magkapalit-palit yung roles, depende sa nangyari sa'yo. So, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Meron din po tayong almost daily reading sa Virgo Philippines. Feel free to check it out. And Madam PTV para sa mga funny and comedy style reading for Virgo. So, feel free to check it out din po. So, start na natin. We have your Queen of Wands and Nine of Cups. Ito yung side ng person mo ha. Pero pwedeng magkapalit-palit ang roles. Kaya pwedeng maging side mo rin ito. And ito naman yung side mo, the Chariot and Ten of Swords. You might be dealing with an Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Okay? So, nakukuha natin dito is that I'm feeling like with the Ten of Swords, there's some sort of an ending. May ending dito. Okay? I feel like it has something to do with responsibilities and maaaring it feels like may mga responsibilities or obligation dito na I don't know, I feel like kung ano man yung mga naghahadlang dito sa side mo or nagpipigil dito sa side mo, I feel like unti-unti mo na itong tatapusin. Kung ano man yung nagpipigil sa'yo, nag-i-stop sa'yo, with the Ten of Swords followed by the Chariot, unti-unti mo na itong aalisan. Okay? And we have here Nine of Cups and Queen of Wands. I feel like your person is very welcoming, ha? Very welcoming. Tapos at the bottom of the deck, dito we have here King of Wands. I feel your energy with the King of Wands and yung person mo naman is the Queen of Wands. I feel like you're a perfect match dito sa energy na to. But then, there are obligations and responsibilities sa side mo. So, maaaring kung ano man ito, I feel like you're stopping this or kind of a pattern kasi ito na ini-stop mo na eh. Parang ayaw mo na itong obligasyon na to or whatsoever na nagpapahirap o nagpapabigat sa'yo. So, maaaring gawan mo ng paraan kung paano malesen ito or maalisan ito. I feel like you're saving yourself. Saving yourself sa pagkaka-stuck ng matagal. It is you helping yourself kung paano ka makakaalis dyan sa sitwasyon mo na yan. You're doing what you need to do. Kung ano yung mga kailangan mo gawin. And kung ano yung mga kailangan mong tanggalin or tapusin. Followed by the Lovers, yung Ten of Swords, so might be it is a relationship na, followed by the Five of Wands, maaaring no longer happy, no longer healthy, very toxic relationship, or maaaring hindi na nag-grow. Kung makikita mo yung plants dito sa image dito, already dead. And might be kaya lang nagkakaroon ng bloom or kaya lang nagkakaroon ng sabihin na nating relationship, it is because of money or children for some of you. I'm seeing children here dito sa Five of Pentacles. Okay? And also we have here Queen of Wands, Nine of Cups. I feel like your person is waiting for you. This person is really waiting. Hindi nga lang siya gumagawa ng action or hindi siya nagpapapansin or hindi siya gumagawa ng movement. Sa ngayon, para sabihin kung ano man yung mga kailangan mong gawin, I feel like this is, your job here is to, release or alisin yung mga bagay na hindi na there's no love in the present moment dito sa side mo. Parang currently, pwedeng you are still committed in a relationship pero, you have to release yourself. We have a release and heal the past. So, maaaring and nakukuha ko yung energy mo na dito na I feel like you're going to cry while doing this.
as you release the hurt, the pain, at saka itong person na ito, although wala ng pagmamahal, but I'm feeling like you're saying sorry, sorry I did this, sorry, may mga bagay ka nga aminin sa kanya, and it would cause a lot of pain dito sa person na ito, but I don't feel like magkakaroon ng galit with regards to your person, kasi that is reality. At least sinabi mo yung totoo, 'di ba? And we have here 9 of Cups and Queen of Wands. I'm feeling like this person is helping you. With the Queen of Wands, this person is helping you. Okay? Maybe yung help niya is with regards to your money or dun sa mga kakulangan mo. Pero maaaring naiba yung energy, guys, There's someone here in the picture na maaaring ipinapakita dito na kasi a while ago bagay kayo with the Queen of Wands and King of Wands. As I've told you before. Pero maaaring bagay kayo when it comes to money issues, finances issues. Nagkakasundo kayo. Both of you are supporting each other. Pero I am not getting na you match. Okay, nandun yung bagay pero hindi kayo match. Pagdating sa ibang aspeto ng bagay, hindi kayo match. Match lang kayo with regards to money at saka sa mga ibang energy dito. Mga ibang bagay. Pero I feel like when it comes to money, pagdating sa money, okay kayo, match kayo. Pero sa ibang bagay, hindi kayo match. Yun yung nakukuha ko. Though nakukuha ko yung energy ng person mas the Queen of Wands and King of Wands. So, ituloy natin yung reading kasi baka makuha natin dito sa mga susunod. This Knight of Swords, the Empress, Knight of Wands, the Lovers. I'm feeling like nag-iba yung energy, guys. Sa totoo lang. Nag-shift. I feel like there's someone in the picture and maaaring it's a new beginning, it's a new love na nararamdaman ko dito. Someone is fearless, rush, at saka hindi mo mapapagkatiwalaan yung action na gagawin niya. Pero nakukuha ko yung pagsugod to have this relationship with you. Or vice versa. Kasi someone in the picture, may new person involved dito. New person involved. Pwedeng someone from the past, but ang energy niya is that napaka-fearless or wala nang takot. And this person is going to possible na mag-travel to see or to have a relationship with you. Nag-iba yung energy, guys, kasi biglang may dumating na isa pang person dito sa ating reading. And with the Knight of Swords and the Empress, your person is like not happy. Hindi siya masaya sa kung ano man yung nangyayari sa ngayon. This is the present moment kasi nakukuha niya yung energy with the very soon. Maaaring malapit nang gawin itong desisyon na kailangan gawin between the two of you.
And might be it has something to do with the Ten of Swords, or which is katapusan or ending. And this person is feeling that. Nararamdaman niya rin yon. But, I feel like tinatry niya maging kalmado, tinatry maging calm, but I don't feel like this person is really happy pagdating doon. Kampante siya, oo. Pero hindi mo masabi kasi I feel like hindi siya nagiging honest pagdating sa mga nararamdaman niya talaga. Not being open. Not being open. I'm also seeing with the Five of Pentacles here at the bottom of the deck. Ang dami niyang may energy dito talaga. Five of Pentacles at the bottom of the deck, and then Five of Pentacles is here. Ang nakukuha kong energy dito is like maaaring alam nyo na kung ano yung conflict na nangyayari deep inside sa emotion nyo. May conflict na sa nararamdaman nyo sa isa't isa. Ikaw, nagkakaroon ka ng conflict or hindi pag-intindi dito sa nararamdaman mo. Or nagkakaroon ng panlalaban na kung anong dapat mong gawin sa nararamdaman mo na yan. And ganoon din naman siya. Nagkakaroon din ng conflict kung anong dapat niyang gawin, kung anong nararamdaman niya, and nakakakuha ko ng energy dito ng hindi pagkakasundo. Like there's competition and a lot of changes pagdating sa relationship. We have here the Moon, Ace of Swords, Four of Cups, Justice, and yun nga, Five of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Cancer, Scorpio, Pisces, and Aquarius. I'm sorry, why did I say Aquarius? Pero syempre, baka may Aquarius din kayong person. And for what I can see here, there are dreams na nag-a-appear dito sa person ito. Nararamdaman niya kasi na maaaring nagpapakita sa dreams niya. Ito, with the Moon. And with the Ace of Swords. Nakikita niya yung bagong umuusbong na relationship dito. Sa subconscious mind niya, alam niya. Sa pakiramdam niya, sa pakilasa niya, ramdam niya. There's this feeling of mistrust or nawawalan na ng tiwala. This person is unti-unti nang nawawalan ng tiwala dito. While you, on the other hand, you have your attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Nakukuha ko naman sa energy mo na you're really focused. Maaring may mga nangyayari nga behind your back. With the Four of Cups, I see an offer. I don't know, justice is here. So, might be yung offer has something to do with marriage, pagsasama, another relationship, deeper level of relationship. Pwedeng engagement. We have your engagement at the bottom of the deck. So, pwedeng nandun yung offer. Pero, maaring may kailangan mo ng alisan or currently kasi financially hindi okay. Financially hindi stable. Pwedeng ganon. Or may problems with regards sa money. Kaya yung offer medyo may delay. Okay? Sa side mo yon. And this person is feeling that. Nararamdaman niya. I would like to clarify more about dito sa energy or sa emotions ng person mo. What's with the Moon? What's with the Moon? Okay, we have your Knight of Wands.
Ace of Pentacles and Three of Swords. So, might be itong third-party relationship na ito. So, maaaring kung ito ay nililihim, itinatago, soon to rise na or malapit nang lumabas or malaman. And I feel like this is going to be a very rocky relationship kung kung karelasyon mo to. This February 2021, maaaring i-welcome nyo itong 2021 na hindi masyado magiging maganda. Magiging rocky yung relationship nyo. So, there's a lot of pain na nararamdaman ko dito. With the Ace of Pentacles, may mga words or mga rash words na masasabi dito ng mga masasakit. And this person is actually feeling a lot of pain right now. Feeling a lot of pain. Okay? Kasi, maaaring may conflict na at saka possible na hindi maging maganda yung result sa kung ano man yung pag-aaway or gulo na mangyayari sa inyo this February 2021. Okay? So, maaring I'm seeing a light. So, maaaring may mga come out na sa light. Kumbaga, may mga secrets na paunti-unti ditong malalaman. So, that's it for now, Virgo. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Virgo Philippines, Madam PTV. And I love you guys all again. And bye-bye.